Do you keep secrets from your kids? Grabe. Yeah. As a parent, may boundaries ka ba to hanggang saan kayo friends? Sa totoong gulay, Ang tito nun joke, pero benta sa akin. diba? I'm more inclined to, being barkada. Ang tingin nila sa'yo, hindi lang magulang pero kaibigan na pwede kong kausapin. Sinabi ko nga sa anak ko minsan kahit ano pang problema yan, make sure you can tell me. Kahit nakapatay ka pa ng tao. Lalo na kapag nakapatay ka ng tao. Yeah. Tutulungan ka ni mami. Hindi, pero totoo Pero- yun yung gen natin Oo. May sasabihin ka? Yung ganyan, Hindi, diba? sasalita ka pa. Sabi mo, sumagot ka. Ito po, sumasagot sumasagot ka ka. Yung nabasa ko somewhere is the best thing you can give your kids are the roots of responsibility but the wings of independence. Wow. Oh, di ba lalim? Miss you. Welcome sa kwentuhang magaan pero may laman. Ay, ganun ako. Welcome sa kwentuhang magaan pero may laman. We'll be giving you our takes on issues and topics na napapanahong mapag-usapan. But remember, ito naman ay ang akin lang. All right, I'm your on-air to online TJ Russell or And- Tita Jock Yan. Russell. And I'm your on-air to online TJ, Tito Jock, Eric. Ayan. Yan. Okay. Keeping secrets from your kids. Yan ang Okay. pag-uusapan natin ngayon. Let's qualify this first. Pareho kaming magulang. At definitely, may sikreto Parent. ka na bang? Parent. Oo, we're both Pero parents. hindi ko kami yung magulang. Nanggugulang. Nanggugulang. Uy, hindi. Alam mo, minsan nasabi ko yan Asawa ko nga nagsabi sa akin yan. Oo. Alam mo kaya magulang yan kasi magulang. Pwede kang magulang ka sa mga bata. Yung, hindi, wag kayong manood ng TV. Mamaya ikaw yung Ikaw yung... Netflix, it's mine. Magulang. Okay, sige, parents. We are parents. We're parents. Okay. How many kids do you have? I have 3 kids, 3 Marias. Wow. Ayan. Of course, inaanak ko yung isa dyan. Of course, ang bunso. Ayan. And happy si Tito Eric nyo in being a dad to 3 beautiful ladies. Ladies na eh. Ladies na. Oo. Bilis ng panahon. Grabe. Ako, I have 3 kids. Girl, boy, girl. Galing. Yes. Yung isa nagtatrabaho na. Oh, Wow. diba? Graduate na si ate. Tapos yung dalawa, school pa. Grabe, ang bilis ng panahon. Bilis ng panahon. I remember trivia, or hindi naman trivia, share lang namin sa inyo kahit ayaw nyo naman marinig to. Bakit naman? Pwede naman Testimony na lang on how long I've known Rosel, and gaano katagal na kami magkaibigan. First birthday nung panganay ko, nandun sila. It was a hindi sa swimming party. It was a party in a clubhouse na may swimming pool pero bawal mag-swimming. Kasi hindi ko remember that. nabayaran yung use for the swimming pool. Tapos si So, panganay nun. init, di ba? Yes. Kasi yung birthday ng panganay ko po, April towards the Yeah, end of I April. remember that So, party. kasagsaga ng summer yun lagi. So, ayun, I remember yung panganay po ni Rosel noon was, ilang taon ba siya noon? I think she was 4. Mga ganyan, no? 3 Yeah. or 4. 24 na siya ngayon. 4 nga siya. Oh my 4 nga siya. Kasi gosh. 20 na yung panganay ko. Di ba? Ang tagal na nating magkakilala. yeah. Tunay na TJs nyo nga. Correct. and that actually gives justice to the term TJ. Yes, and it also makes us very qualified to talk about yung topic natin today, which is about parenting and do you keep secrets from your kids? Grabe. Meron ka bang isinisikreto sa mga bata? Well, yeah, of course. I mean, I don't know. Marami. Pero, hindi siya yung mabibigat. Okay. Hindi siya Siguro, yung mabibigat. again, favorite ko sabihin, let's qualify. Hindi kasi naman kailangan meron tayong, di ba? Meron tayong iikutang mga Oo. parameters o rules. Unang-una, syempre, hindi mo naman ibibigay sa bata yung sikreto tungkol sa How much you earn? how much you earn. Hindi pwede. Hindi, siguro, Pwede naman. ang sa akin,
hindi sinasadyang isikreto, pero as long as walang nagtatanong, ba't ko sasabihin? Uy, teka lang. Maganda to. Sige, magbigay nga tayo. O sige, ano ang mga isisikreto mo? How much you earn? Yeah, how much I earn, how much I drink. Isisikreto mo yung how in- much you drink. Nakikita kanila sa sala kung nakainom si daddy. How much you drink? Ano doon yung mga Johnny Walker mo sa likod? Nasa cabinet? How much you drink? Yeah, siguro. Yung bisyo. Ganyan. Bisyo. Actually, yun na lang naman talaga eh. I mean, siguro kasama ng pagtanda, naubos na yung bisyo ko eh. Drinking nga once in a while. As in, once in a blue moon. Literally, ngayon ko nalaman yung ibig sabihin ng once in a blue moon. Oh, hindi naman, aminin mo, kaya nga tayo TJ eh, di ba? Wala na tayo dun sa, So ano pa ba? walwalan. Ano pa ba sinisikreto ko? Parang wala na eh. Okay, I'll jump in ha. Ako, it's not so much how much I earn. Okay lang naman na alam ng mga bata kung magkano kinikita ni mommy at daddy para alam nila yung mundong ginagalawan namin. Kung kunyari, medyo tight tayo ngayon, syempre sasabihin mo sa mga bata, teka lang, hindi Tipid-tipid tayo, tipid tayo ngayon kasi maraming gastusin. O kung maganda-ganda naman, o may extra tayo, makakakain tayo sa labas. So how much you earn, hindi masyado sa akin yan. Ang isa is problems between me and my husband. Oh yes. Or let's say other family members that the kids would be too young to handle. Kung masyado pang nasa murang edad pa sila or hindi pa sila ganun ka-mature na hindi pa nila kayang harapin yung mga ganung problema. Let's imagine, in an alternate universe, imbis na magkumaret-kumpare tayo, nagkain-laban tayo. Pwede naman, gwapo ka. Ganda Maganda ka. ako. Kunyari lang. Vicky, sorry. Wala akong gusto kay Eric. Romel, Mel. mahal kita. Pare. Hindi, imaginein lang natin. Tayong dalawa, mommy, daddy. We're having a hard time. Nag-aaway tayo. Anong level yun dapat alam na ng mga bata na hindi na kami okay ni mommy at daddy? Alam mo, daming triggers nito sa akin, ha? I'm sorry. Ako din. Like trigger warnings sa mga families na Yeah. medyo going through a rough time. There were times when I was a kid, I'd wake up in the middle of the night na nag-aaway yung parents ko. Kasi sa amin, 5 kami magkakapatid, ako yung bunso. Okay. Wala ako sa plano. Surprise, Mary! ako yung bunga ng isang gabing nalasing yung tatay ko. Magandang bunga naman, in fairness. Kasi ang ano niya, ang patunay talaga niyan, merong kaming portrait na hanggang ngayon buhay pa nandun sa bahay namin sa Marikina. Nasa isang room doon. Ang portrait ng mga kapatid ko. My 3 elder brothers and my older sister. Portrait nila nung bata. No, I think it was taken around 1974, 1975. Wala ka pa nun. Wala ako doon. So lumalaki ako, nakikita ko yung portrait na yun. Sabi ko, nasaan ako dyan? Tapos ang biro nila sa akin lagi, nasa likod. So in time, pag abot mo na yung frame, kasi mataas eh. Oo. Pag abot mo na yung frame, tanggalin mo lang yan, tapos makikita mo nandun ka sa likod. So tuwa naman ako, tuwa ako. Anyway, so ayun. So since ako yung bunso, agwat namin nung ate ko 7 years eh. Okay. So talagang wala ako sa plan. Wala akong kwarto sa bahay namin. My brothers had their room, a big room. Ito yung brusco room kung tawagin, di ba? The boys' room. And then yung ate ko bilang nag-iisang prinsesa, meron siyang sariling kwarto. Pwesto, yes. So ako, doon ako sa kwarto ng parents ko. Doon At saka ikaw yung baby eh. Oh yeah. Hanggang sa lumalaki na, di ba? Andun pa rin ako. So there were times, I think I was 7, 8, ganyan, when it started. I'd wake up in the middle of the night and my parents would be arguing. From arguing, napupunta na sa mga sigawan na. And ang galing ko, best actor. Tulog lang ako. Ganun ka. Hindi ka gumagalaw. Tulog lang ako, pero nakikinig ako. So, ang irony dito is, yung bunso ang unang nakaalam ng problema ng pamilya. Kasi ikaw yun nandun. Without my parents knowing, alam ko na what the family was going through. Right. So, ayun. Nag-flashback lang sa akin lahat nung sa pinag-uusapan natin. So, I think, hindi naman sinasadya. My mom and dad, they tried to keep it from us. Yes. Wala eh. Nandun na mababaw yung tulog ko eh.
chismoso ka kasi. Yun na yun, actually. Hindi. Pero, hindi. But going back, kasi ikaw, you heard it because you were in the room. Yeah. Di ba? Pero kunyari, going back dun sa aking hypothetical, mag-asawa tayo, Eric, kailan natin sasabihin sa mga bata na may problema? Ang akin dyan, kunyari lang, simpleng problema, nagkasungitan tayo kanina sa grocery, tapos, Kasi gusto kong kumuha ng queso de bola, October pa lang, ayaw mo pa. Ganun. o kaya ikaw, minamata mo yung tendon para sa kare-kare. Ako, sweetheart, may gout ka, di ba? Yung, anong bote yan? Ba't may bote ka na naman ng black label dyan? Di ba? Yung kunyari nagkasungitan tayo. Kung simpleng away lang, for me tapos nagkasungitan, napansin ni Bagets, okay lang because it's normal for me, it's normal I think, for kids to know na we're human. We have problems. Mommy and daddy can work it out. Pero yung mga malalalim na problema at kunyari sabihin mo For example, nambababae na ako. okay, wait. Tapos, Wala pa ako sa level ng ano yun. Tapos, umiiyak ka na gabi-gabi. okay, sandali lang ha. Unang-una, kung maliliit pa sila, it's hard to involve them right away at sirain yung innocence. Right away ha. Pero pag dumating na sa point na kailangan na nating maghiwalay, 'di ba? You and I, kailangan nating maghiwalay. Kailangan nating kausapin yung mga bata ng maayos na mahal pa rin namin kayo ni Daddy. Anong edad yung okay na? For example, may anak tayo na, let's say, 4 pa lang siya. Tas wala, on the rocks na talaga tama ba? On the rocks, parang alak. Hindi. Yan ka na naman On the rocks na yung marriage. Kailan natin sasabihin doon sa 4-year-old? Alam mo, the way you explain something to a 4-year-old is not the same way you're going to explain it to a 12-year-old or to a 15-year-old. Pwede naman pag 4-year-old, level ka lang doon sa kung anong naiintindihan niya. Wala si daddy ngayon. Syempre, nasa akin. Wala si daddy ngayon, pero sa Sunday, magkikita kayo. Hindi na tayo masyadong magsasama. Pero love ka ni daddy, love ka ni mommy. Yung simple lang, yung hindi siya mahihirapan maintindihan. Kasi eventually, you can explain as they go older. Kumbaga, ile-level mo yan sa edad. Pero kung kunyari galit ako sa'yo. Balikan lang ako sa example ko kanina ha. Simpleng sungitan sa grocery, chika lang yan. Yeah. Nangyayari yan sa anyone. Pero kunyari, it's a bigger problem. Sinugal mo yung pera ng pamilya. Yun lang. O, di ba? O may ganun ha. Oo. O kaya, basta kung ano mang problema yon. Pang ano yan pang Dear MOR. Yes, Diba? dear MOR. Oo. At one point, you'll have to let the children know, pero kailangan mong alamin yung maturity ng bata. 'Di ba? Isa pa na hindi ko gusto, ayokong nagkakaroon ng kampihan pagdating sa feelings, tas gagamitin mong Weapon. weapon. I-weaponize mo yun Oo, o kaya hahanap ka ng kakampi. Kakampi ko si ate. Ikaw naman kakampi mo si Bunso. Yung bunso. Oo. We're the mature ones here. Tayo yung mature sa usapang to Bakit tayo yung magiging ganon? 'Di ba? Huwag yung gawin yun. Huwag yung gawin yun sa mga anak nyo. Pag siguro mas matatanda na, doon natin pag-usapan. Yun, babalik ako dun sa, yun na nga, hindi lang ng bababae, nagsusugal, nagkakasino, nawaldas na yung family savings. Would you cry in front of your kids? I think I would. I'm only human. I would cry kung ganong level na. Lalo na kung sinasaktan. Okay, teka lang ha. Kung sinasaktan ka, kahit anong edad pa yan, leave the relationship. At Mali pag yun. sinasaktan ka na, tawag ka na ng polis. Oo. Hindi, seryoso. Oo, totoo. Seryoso. Our PNP Women's and Children's Desk, Yes. lagi silang ready na tumanggap ng ganyang klaseng tawag. Correct. So all forms of abuse, lalo na if it's physical abuse, sexual abuse, doon, you draw the line. Huwag mo nang isipin yung edad-edad. Di ba? Oo. Cut ka. Pero Pinagsamahan, wala. Oo di Alis. ba? Pero kunyari sabihin natin marital problems, kung maaayos pa naman nating dalawa, Eric, kailangan natin i-take into consideration how this is going to affect our child kung lahat na lang alam niya. Lalo na kung 8 years old lang siya. 10. Kasi magkakaroon yan ng epekto pag tumanda na siya. Yes, magkakatrauma din. Yung effect niyan would actually show kapag nagsa-start na rin siya going into relationships. Exactly. Diba? Pero this doesn't mean you hide everything, ha? Alam naman, nagpa-pretend tayo na okay, love na love ko yung daddy Eric mo, pero alam ko 3 girlfriend mo. Yan. At one point, magigets din ng mga bata na, uy, itong nakikita ko isang malaking kasinungalingan. And families have their own problems. So, babalik lang ako dun sa, titingnan natin, are they mature enough to handle this problem? Kasi kapag hindi natin tinake into consideration yung maturity nila,
I'm 99.9% sure, parang alcohol, na malaki yung adverse effect Dun sa bata. sa bata. Oo. And Kasi, lilitaw nga sa, it's either teen years niya, early adulthood, pag nagre-relationships na Oo, siya. Or and- baka matakot siya magkaroon ng relationship. yeah. Tapos magiging screwed, magiging twisted talaga yung idea niya about having relationships. Oo, kasi dala-dala niya yung experiences niya nung bata. And not all relationships are not perfect, ha. Walang perpektong relationship. But when they see na kami ni mommy, kami ni daddy, 'di ba? Ikaw at ako, we're working things out, that's also positive for the kid. Kunyari, naabutan, kunyari tayong dalawa, nagkaroon tayo ng wow, shouting match, yung talagang bonggang-bonggang Talagang shouting match. Yung ewan ko saya! Oo. 'Di ba? Naabutan ni Bunso. Wala na tayong magagawa. Nakita na niya ako umiyak. Nakita na niya nag-walk Hindi out ba pwedeng ka. sisigaw ako ng, cut! Oh, nice take, nice take. Hindi. Kumbaga, kasi di ba walang perfectong mundo. Pag okay na kami, pag humupa na yung emotions, ikaw din as a parent, you tell your child, alam mo, si mommy, daddy, parang mga classmates yan na nag-aaway, mga magkakaibigan nag-aaway, pero we try our best na magbati pa rin, mag-usap, kasi you're also teaching them a life lesson. Yeah. Hindi naman laging perfect, di ba? So yun lang ang akin. Ngayon, since you're teaching them lessons, you're talking to them, ang anak mo, kaibigan mo rin yan. Di ba? Huwag natin kalimutan yan. Pero, as a parent, may boundaries ka ba to hanggang saan kayo friends? Alam mo, personally, sa ngayon, sa totoong gulay, Ang tito nun joke, pero benta sa akin. diba? Sa totoong gulay, Okay. I'm more inclined to, being barkada With sa your mga kids. daughters ko ngayon. Yeah. First and foremost, gusto kong ipakita sa kanila yung example na sana naman kung meron kang mapupusuan na lalaki, Kasing gwapo ni daddy. kahit hindi ko na kasing gwapo, mahirap magkaroon ng kasing gwapo ko eh. Grabe. Tigas. Hindi. Yung ano lang, I try to be an example to them. Yes. Kasi, I don't know, I read somewhere, some time ago, na dads are really the first love of their daughters. That's true. Diba? That's true. So, as much as I can, I try to be an example para yung kahit konting, ayoko sabihing similarity kasi kanya-kanyang quality yan ng mga tao, di ba? Pero yung mga positive na lang na pwede niyang mahugot Yeah. sa ugali ko, yun yung hahanapin niya sa manliligaw niya. Oo, sa mga future partners Yeah. niya. Ako Ganon. naman, gets ko yan. As a girl, ang laking impact niya na gusto mo someone who's going to be like my dad. Assuming maganda relationship niyo ni daddy, di ba? Pero ako rin, when it comes to being friends with my kids, again, pupunta na naman ako dun sa may levels yan. Kunyari, mga maliliit. Kalaro ka eh, di ba? Kalaro, di ba? Busy ka sa trabaho, pero pag sinaming, mommy, ikaw, di ba? Mapapansin mo, para ka na rin Correct, cartoons, correct. di ba? Oo. Nagiging kalaro. Di ba? Pagka lumalaki naman yung mga bata, I also like it when your child gets to tell you his or her problems. Di ba? That's important. Importante yun That eh. is very Yung- important. Ang tingin nila sa'yo, hindi lang magulang pero kaibigan na pwede kong kausapin. Kasi for sure maghahanap ng kaibigan yan. At dapat naman. Yes. Dapat hindi lang tayo. Yes. Pero kailangan, kung merong pinoproblema o merong bagay na gumugulo sa kanila or may bagay na sobrang saya sila, hindi sila magdadalawang isip sa'yo sabihin. Sinabi ko nga sa anak ko minsan kahit ano pang problema yan, make sure you can tell me. Kahit nakapatay ka pa ng tao. Lalo na kapag nakapatay ka ng tao. Yeah. Tutulungan ka ni mami. Nekat natin yan. Hindi, pero totoo if you are in Any serious, bad, deep situation. Oo. Totoo. Ako, kasangga mo ko. Hahanapan natin ng ano to. Natural, kahit naman sabihin natin sa mga K-drama, kahit sa mga Hollywood movies or whatever, pag yung protagonist napunta sa isang very difficult situation, more often than not, unang tatawagan niya nanay niya. Oo naman. Nanay Diba? o tatay, sana. Or tatay. Diba? Diba? Kasi pinalaki ka namin So, ang goal namin is we're here to help you. Yeah. Pero ano yung boundaries dun sa friendship na yon? Well, siguro pag
nawawala na yung disiplina. Eh, 'di ba? Parang wag natin, well, parents who are watching or listening to this, wag natin masyadong tropahin yung mga anak natin to the point na pababayaan mo na silang, kasi as Pinoys, tayo lang yung may po tsaka opo sa buong mundo. Totoo yan. In a matter of sentences na may respeto, mga pangungusap na mayroong ounce of respect. Yes. 'Di ba? Po at opo, sa atin lang yan. Huwag nating pabayaan sana. Kasi yung tropa mo parang, 'di ba? Tropa kayo magsalita. And isang napapansin ko nowadays, the more we talk to our children in English, the more the po and opo, the respect goes away. Nawawala. 'Di ba? Totoo. Totoo Anak, yan. pakikuha mo nga yung kutsara at tinidor. Pakidala mo na dito sa mesa, kakain na tayo. Opo. Alright. Alright, di ba? Kung Tagalog yan, opo, ito po. Pero pag English, okay. Anong okay? Di ba? As a Pinoy parent, I feel. Yeah, 'di ba? Hindi. Ako naman, lalo na if, again, nabanggit ko kanina yung boundaries. Kung kunyari, napapabayaan na nila yung pag-aaral nila, or masyado naman silang gumigimik. Total, tropa ko naman si mami. Naiintindihan niya to. Yan. 'Di ba? Yung masyado silang nagliliin doon sa nabablur na yung responsibilities nila. Hindi na nagpapaalam, pinapaalam na lang. Oo, yung andito nga pala ako sa ganyan. Yan. 'Di ba? So medyo merong sabi ko nga, when you have kids, and I read this somewhere, hanggang ngayon naaalala ko. And I think this is really important. Lagi ko itong naaalala whenever I talk to friends about raising kids. O kaya, pagka pinapalaki ko yung mga anak ko, naaalala ko to. Yung nabasa ko somewhere is the best thing you can give your kids are the roots of responsibility, but the wings of independence. Wow. Oh, di ba, lalim? Miss you. Hindi totoo. Tuturuan mo silang maging responsable. Pero responsable sila enough to a point na kaya mo silang... Kaya nila. Oo, pag Pakawalan. malaya na Kaya mo sila sa pakawalan. mundo, Yeah. alam mo nang, chika na, kaya niya yan. Parang I At- recently told that to Diba? my eldest sa Palangka letter. May retreat siya. Sabi ko parang, as much as it pains me, I have to let you go. Yes. Kasi matanda ka na. Correct. Hindi, pero dahil tinuruan mo siya maging responsable, pag pinalaya mo na siya, Yeah. kampante ka rin. Gamitin mo yung sulat mo din sa letter yun. Oh. Te-text ko sa'yo. Roots of responsibility. Hindi, para dun sa pangalawa na yun. Sa pangalawa. Nagamit ko na yung isa eh. Oh, sige, sa sa una. pangalawang palangka letter. Hindi, kasi at the end of the day, ang akin lang, parang, I think as a parent, you want your child to love you, to respect you, to always, to know that nandyan ka para sa kanya, at nandyan, at kahit anong mangyari, aalagaan mo siya. Kumbaga, ikaw yung hero ng buhay niya. Parang, Diba? parang kang may cape. Oh, superhero. Pero alam mo, teka lang ha, may dangers din yun ha. Oh yes, of course. Wag mo rin as a parent, wag mo rin isipin na, ay hindi, ako yung magulang. Magulang nga ako. Ako yung hero sa kwentong to. May S ka dito. Super dad, super mom. Super mom. Lahat ng gusto ko masusunod. Oo. Importante rin nakikita ng mga bata, for me ha, yung flaws ko as a human being. At importante tayo rin, nagsusorry din tayo sa mga anak natin. Pag medyo tumaas yung Oh, pitch yeah, natin yeah. kagabi, sumungit. Oo. O, diba? I believe in that kasi sa ngayon, siguro, tayo lumaki tayo sa sinisigawan at pinapalo. Tsaka dati, And I don't really find anything wrong with that kasi I turned out good, you know. yun yung gen natin eh. Oo. May sasabihin ka? Yung ganyan, Hindi, di ba? sasalita ka pa. Sabi mo, di ba? Yung sumagot ka. Ito po, sumasagot sumasagot ka. ka na. Sabi mo, di ba, sumagot ako? Noon, di ba sa atin noon yung... Ganun yun, oo. Ngayon hindi, it's more Ngayon, permissive. Oo, pero hindi natin sasabihin weak yan. No, it's not. yeah. It's actually adjusting to what the current generation Yes. would actually be at home with. Yes. But still, may disiplina pa rin, 'di ba? May Correct. disiplina May pa rin. disiplina pa rin. So, babalik ako doon sa pagiging superhero natin sa mga anak natin. Meron lang ako naalala from our past episode. Siguro, kung magiging superhero ka, dahil lahat ng layaw binibigay mo sa anak mo, mali ka doon. Correct. Kung balak mong maging hero, dapat ehemplo ka ng tunay na hero. Yes. Wag ka rin, reflect ka rin sa sarili mo, hihiro-hiro ka dyan, pero yung ugali mo. So, ang akin lang, going back to the whole thing about parenting your kids,
you can be a hero to your kids. You can be their friend. You can also be someone they can share secrets with. At minsan, pwede ka rin mag-share ng secrets sa kanila kung appropriate. But, syempre, kailangan natin tandaan, ang akin lang, ikaw din as a person, kaibigan mo rin ba ang sarili mo? Hero ka rin ba sa sarili mo? For them to call you their super mom or super dad. Yun. Well, sa akon tuloy. Sa akon man, ang akin lang, try to be perfect examples, pero try not to be so perfect. Kasi wala namang perfect talaga. Mahirap. Di ba? Hindi ka pwede maging perfectong tatay. Hindi ka pwede maging perfectong nanay. At wag mong i-expect na magkakaroon ka ng perfectong anak. Totoo yan. O yung ganda nun. Di ba? Ang ganda So, nun. just be there for them. Keep secrets as they come. Ika nga doon sa pagkaka-grabe or kung gaano kalaki. May leveling. May leveling. Yes. Oo. Wag tayong masyadong open, wag din tayong masyadong secretive sa mga anak natin. Okay. At Ayan. with that, kung kayo naman, if you're a parent, nakikinig ka sa amin or nanonood ka sa amin, and may comment ka, please mag-comment po kayo. Kung ikaw naman ay isang anak at gusto mo magsumbong sa amin, go lang. Awayin namin magulang nyo. Hindi. Kung gusto nyo mag-comment, you wanna say something about, the topic today, feel free, just Yeah. comment down below. Comment down below. Tapos kung meron din kayo napansin, baka may sinabi ako mali, baka may sinabi si Rosel na para sa inyo, mali. Okay Comment nyo lang. rin dyan. Di-delete namin. Andito nun. We invite you still, mga nanonood at nakikinig, mga nabobola pa namin sa ngayon. Manood pa rin kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. Next episodes, and of course, keep the conversation live and alive by just commenting. Huwag niyo Syempre. pansinin yung sinabi ko kanina. Joke lang yan. Kayo talaga. At lahat tayo may opinion, lahat tayo may masasabi, dahil ito ang Ang akin lang.